Naglakaw ka diya mag. Okay, resume. Karaan kayang kahoy. Magandang umaga sa inyong lahat or good morning to all of you. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo is yung sinabi ko before na mag-update ako sa aking mga red ficus kung kailan lalabas yung sabi yung pula na dahon. So, before we proceed to the red ficus, may isi-share ako sa inyo na para naman you have an idea. So, have you see these leaves? Yan, nasusunog. So, ang dahilan nito, overpaid ng abono. So, yung ginamit ko is a local 14-14-14 complete. So, it's not slow release. So, ang nangyari, nagkamali ako paglagay. So, siguro na-direkta siya sa mga ugat. Kaya ito ang nangyari. But anyway, ma-survive din ito. I-deplete ko ito lahat. Then, bubuhusan na lang ng tubig para ma-drain yung too much fertilizer niya. So, ito ang mangyari pag overfeed ng abono ang inyong mga halaman. So, ngayon, we'll proceed now to the mga red ficus ko. Hindi ko na mabuhat isa-isa kasi mabigat ng kaunti. So, sinabi ko sa inyo, isa sa mga red ficus ko, nilalaroan ng mga pusa. So, nangatanggal yung mga ibang dahon. So, kung makikita ninyo, late ng kaunti yung paglabas ng mga dahon niya. So, it's red ng kaunti pero not so. Hindi pa ako satisfied. So, ayan na siya nag-start pero huli siya ng kaunti. So, yun. Then, punta naman tayo sa ito. Ito ang yung isa sa tinanggalan ko ng dahon. Then, punta naman tayo sa kabila kayo makita. So, ito naman, yan na, puno na. So, ito naman ang isa sa mga red ficus ko. Ito sila is almost sabay-sabay ko silang tinanggalan ng dahon. Kaya kung makikita ninyo, nauna siya na lumalabas yung mga maraming dahon with this red ficus. Yan. So, mauna siya lumabas. So, kailangan pa ito yung pakapalin yung mga dahon para maging maganda siyang tingnan. So, may mga sanga din dito na walang dahon lumabas na namatay yung mga sanga. Yun. So, that is the second one. So, this is the third one. Kung makikita ninyo, mas nauna pa siya na lumalabas yung dahon. Nakita ninyo, yung dito nga side, hindi na siya pula. So, yung sa upper, yung bago pang labas, naging pula. So, yun. It's almost turned to green na siya. So, as I mentioned, kahit sabayin mo sila tanggal ng dahon, hindi sila sabay-sabay na maglabas ng mga udlot or mga shoot nila, ang tawag nila dyan. So, ito ang pangatlo na red ficus ko nga tinanggalan ko ng dahon. So, yan na dahon na. So, punta naman tayo sa kabila. So, yun. Na na sila dito. Mamatay itong mga ko. So, itong isa sa tinanggalan ko, it is a floating na bonsai materials ko. Kung makikita ninyo, hindi sabay sila nag-produce ng leaves. Yung iba hindi pa nakalabas yung leaves, yung iba nakalabas. So, unstable pa siguro ang growth niya, kaya ganito ang nangyari. So,
This is one of my ficus na tinanggalan ko ng dahon. At you can see here, may sanga dito na naman namatay. So, hindi natin yung maasahan minsan sa mga bonsai materials natin. May madisgrasya din mga parts. So, punta naman tayo dito sa kabila. Yung katabi niya. So, as you can see here, dito siguro ang pinakahuli. As of now, may mga lumalabas na mga dahon pero hindi man naging pula. Parang siguro kulang siguro sa nutrients ito. So ito din ang isa sa mga tinanggalan ko ng dahon na may mga udlot ng lumalabas pero hindi pula. So anyway, after kung mapuno ito ng dahon, i-update ko rin kayo kung ano nangyari na itong mga red ficus bonsai materials ko. So punta tayo pang ano na ito. Bali pang 5. So malaman 6 yung tinanggalan ko ng dahon lahat. So ito ang pang 5 na. So punta tayo pang 6. So ito ang pang-6 kong tinanggalan ng dahon. Ayan, naglalabasan na siya ng mga dahon pero kung makikita ninyo, hindi naging pula. Parang a little red lang tapos turn to green na siya yung dahon. For today's, ito ang isi-share ko sa inyo. Also, nakakuha ako ng bonsai materials sa harap naming bahay. Ayan, so I think I need to take off some sanga here. Then hindi ko alam kung anong format to. Siguro pahayangon ako ni siya. Turn like that. Yan. So yun ang unang option ko. But bago I will go there and get some hanap ng masitira. So, yan. May sampalok ko na bonsai materials, hindi niya nakayanin. Kaya namatay. So, itong pot na ito ang gagamitin ko. At saka marami pa ako mga bonsai materials dyan na nagkalisod-lisod. Oh. Up. Yung ganito na ako kuha ng mga shortcut bonsai, then sometimes magkaroon ng error, hindi mabuhay. Sanay na ako, ilang beses na ako napatayan ng mga shortcut bonsai, kaya nag-start na lang ako mag bonsai ng mga from the start talaga, kasi hindi ako maswerte sa mga shortcut. Yung mga expert, grabe talaga sila mag-isip ng talas ng tawag yan, yung sharp mind, na madali sila makaisip ko ng talagang formang gawin. So for this time, try ko muna ganyan ang itsura niya. So ito, hindi ko muna putulin. So mahirap naman kung dito ang front ko. Pwede din dito sa kabila. So this is my front. So higa ko siya kasi pag ipatayo sobrang tangkad. So itong sampalok, yan, hindi nag-survive. Yan. So totally patay na siya. So itong pot na ito ang gagamitin ko for this, my new one. So hindi
ko muna ito tatanggalan ng mga maliit na roots para sure, kasi ilang beses na ako na napatayan ng ganito. Tapos ipaganyan na tayo na. Lagyan ko siya ng protein hormones, yung tubig. Yan. Isang cup. Yun ang ibuhos ko. Hopefully, kasamang pagdadasal, mabuhay ito. Kasi ilang beses na ako bonsai ng silver bosses, hindi man mabuhay, mamatay man. So this time, just hope na lang kung mabuhay ito, swerte na ako. So again, together with the update of my red picos na hindi sabay na ngungudlot and the error regarding my bougainvillea na nasunog dahil sa abono, and also nakakita ako for this morning ng malaki na kaunti na silver bush. So try ko magandang umaga sa inyong lahat. God bless you all. Bye.